Wellman TV. Bobby Aguilar. Kabanata 341. Tila wala ng kontrol ang espiritual na apoy, at si Jeffrey Anderson ay nakararanas ng matinding sakit. Sa halos isang iglap ay nasa tapat na ng mukha ni Bobby Aguilar ang kanyang kamao. Kahit si Bobby Aguilar ay hindi kayang maliitin ang kapangyarihan ng isang katawan na nababalot ng espiritual na apoy. Nagmamadali niyang isinaaktibo ang kanyang espiritual na kapangyarihan upang harapin ito ng direkta. Sa isang malakas na klang, ang kamao ni Bobby Aguilar ay nasugatan ng espiritual na apoy, na nagpapakita ng ilang madilim na bitik. Napaatras si Bobby Aguilar ng 2 hakbang, nakasimangot at sinabing, tulad ng inaasahan sa espiritual na apoy, ang kapangyarihan nito ay talagang pambihira. Sumugod pa ang katawan ni Jeffrey Anderson kay Bobby Aguilar. Malinaw na naramdaman ni Bobby Aguilar na ang kamalayan ni Jeffrey Anderson ay nagiging mas matamlay. Patayin siya. Sa sandaling ito, ang Pavilion Master, na nakaupo sa harap sa lahat ng oras na ito, ay bahagyang iwinagayway ang kanyang kamay. Nang marinig ang utos, agad na humakbang ang 8 law enforcement elders ng Divine Alchemist Pavilion. Isang nakakatakot na presyon ang pumuno sa hangin sa isang iglap. Aksyon na sana nila, biglang sumigaw si Bobby Aguilar, "Teka!" Huminto sa himpapawid ang mga galaw ng law enforcement elders. Sila ay likas na tumingin sa Pavilion Master, tila naghihintay sa kanyang utos. Bahagyang tumango ang Pavilion Master, na para bang curious siya kung ano ang ginagawa ni Bobby Aguilar. Si Jeffrey Anderson, na nakabalot pa rin sa apoy, ay patuloy na umaatake ng marahas. Sa pagkakataong ito, pinili ni Bobby Aguilar na huwag lumaban ngunit sa halip ay umiwas ito sa maliksi na paggalaw. Nagawa nga ni Bobby Aguilar na iwasan ang pag-atake, ngunit ang Great Hall ay naiwan sa gulo. Habang nag-aalala ang lahat, biglang umungal si Bobby Aguilar. Kasunod noon, nabalot ng asul na liwanag ang kanyang katawan. Ang liwanag na ito ay mabilis na naging apoy. Ang tindi ng apoy daig pa ang kay Jeffrey Anderson. Ang 2 agos ng apoy ay nagbanggaan sa isang iglap. Isang kaluskos ang narinig na walang tigil. Lahat ay nakatitig sa kawalan, tulala, hindi naiintindihan ang sinusubukang gawin ni Bobby Aguilar. Maging ang mukha ng walang ekspresyon na Pavilion Master ay bakas ng pagkagulat. Whoosh! Si Jeffrey Anderson ay muling sumugod kay Bobby Aguilar. Sa pagkakataong ito, hindi umiwas si Bobby Aguilar bagkus ay patuloy na umuungal sa galit. Ang mga ugat sa kanyang noo ay nakaumbok, at walang katapusang espiritual na kapangyarihan ang damaloy mula sa kanyang dantian sa kanyang buong katawan. Sa sumunod na segundo, muling sumiklab ang apoy na nakapalibot kay Bobby Aguilar. Ang bughaw na espiritual na apoy ay talagang kumalat palabas. Nang makita ito, ang lahat ay nagmamadaling tumakbo sa gilid. Maging ang law enforcement elder ay hindi maiwasang makaramdam ng kaunting kaba. Pagkatapos ng lahat, ang espiritual na apoy ay ang pinakadalisay na apoy sa mundo, at ang kapangyarihan nito ay lampas sa imahinasyon. Tumutulo ang pawis sa noo ni Bobby Aguilar, at isang gintong liwanag ang sumilay sa gitna ng kanyang noo. Malinaw na ang pamamaraan na ginagamit ni Bobby Aguilar ay lubhang nakakapagod. Sa wakas, kasabay ng galit na dagandong ni Bobby Aguilar, ang espiritual na apoy na kumalat palabas ay nagsimulang muling mamuo. Para bang ang espiritual na apoy ay kinokontrol ni Bobby Aguilar, na nagwawalis patungo kay Jeffrey Anderson kasama niya sa gitna. Sa isang saglit lang, direktang bumalot kay Jeffrey Anderson ang napakalawak na espiritual na apoy ni Bobby Aguilar. Sunod-sunod na masasakit na iyak ang pinakawalan ng bibig ni Jeffrey Anderson. Parang dinanas ng katawan niya ang paghuhubad ng kaluluwa nito. Sa kabaligtaran, ang mukha ni Bobby Aguilar ay natatakpan ng mas makapal na malamig na pawis, at ang kanyang mga ngipin ay nagngangalit na para bang ito ay malapit ng mabasag. Sa isa pang paputok na dagandong, ipinagpatuloy ng galit na si Bobby Aguilar ang kanyang pagsalakay. Ang espiritual na kapangyarihan sa loob ng kanyang katawan ay naging lubhang marahas, lumalabas ng ligaw. At muling sumiklab ang espiritual na apoy. Matapos ang tila mahabang panahon,
unti-unting naglaho ang marahas na kapangyarihan sa hangin. At ang espiritual na apoy sa katawan ni Jeffrey Anderson ay talagang pilit na pinunit ng espiritual na apoy na ibinubunga ni Bobby Aguilar. Si Jeffrey Anderson ay bumagsak sa lupa na may kumakatok. Unti-unting bumalik sa katawan ni Bobby Aguilar ang naglalagablab na apoy sa hangin. Tumahimik ang lahat, at walang nakakaalam kung ano ang nangyari. Pinunasan ni Bobby Aguilar ang pawis sa kanyang noo at mahinang bamulong, talagang gumana. Sa entablado, ang mga mag-aaral ng Pavilion Master ay sumabog na may matinding kislap. Isang pambihirang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Bobby Aguilar, ikaw ay tunay na isang henyo, mataray na sabi ng Pavilion Master. Nang marinig ang papuri ng Pavilion Master, tila napahiya si Bobby Aguilar, habang ang mga nakapaligid sa kanya ay hindi maintindihan ang usapan ng dalawa. Puwersa mong ginawang sarili mo ang apoy ni Jeffrey Anderson. Tanong ng Pavilion Master na may mahinang ngiti. Napakamot ng ulo si Bobby Aguilar at sinabing, ngayon lang, binanggit ni Jeffrey na ang kanyang apoy ay ibinigay sa kanya ng pamilya Blair, kaya naisip ko na kung maibibigay ito, tiyak na matupok yon. Kaya gumamit ka ng mas malaking espiritual na apoy para sa pilitang alisin ang kanyang espiritual na apoy. Tanong ng Pavilion Master, bahagyang humahanga. Tumango si Bobby Aguilar at sinabing, oo, hula lang iyon. Hindi ako sigurado kung ito ay gagana, ngunit salamat na ang resulta ay maganda. Ito ay nangyayari ng isang napakalakas na kontrol sa pag-alis sa apoy. Ang isang mas kawalang ingat ay maaaring lumitaw sa isang backlash. Hindi ka ba natatakot? Tanong ng Pavilion Master. Siyempre ako, sabi ni Bobby Aguilar na may mapait na ngiti. Pero wala akong background, at wala masyadong oras. Kung hindi ako magbakasakali, natatakot akong hindi na ako magkakaroon ng pagkakataon, napabuntong hininga si Bobby Aguilar. Ang paghanga sa mga mata ng Pavilion Master kay Bobby Aguilar ay lumalim ng kanilang kulay. Dahan-dahan siyang tumayo at sinabing walang pakialam, mula ngayon, ikaw na ang third elder ng Divine Alchemist Pavilion. Sa sandaling binigkas ang mga salitang ito, nagkaroon ng kaguluhan. Inakala ng lahat na si Bobby Aguilar ang papalit sa kanila, ngunit hindi niya inaasahan na papalitan niya ang posisyon ng third elder. Hindi na nagtagal ang Pavilion Master. Sa kanyang magagandang hakbang, nawala siya sa Great Hall sa isang kisap mata. Samantala, lahat ng tao sa paligid ay napalunok. Matapos marinig ang paliwanag ng Pavilion Master, napuno sila ng paghanga kay Bobby Aguilar. Kahit na ang ipinagmamalaki na si Sofia Carrillo ay nagbigay ng thumbs up kay Bobby Aguilar. Bobby Aguilar, ito ang unang pagkakataon na pinuri ng Pavilion Master ang isang tao. Lumapit ang Fifth Elder at hindi napigil ang mapasigaw. Oo, Master Aguilar, hindi, Master Elder. Ang iyong mga pamamaraan ay talagang namangha sa amin. Ikinaway ni Bobby Aguilar ang kanyang kamay na may kabab ang loob at sinabing, swerte lang ako. Ang pagiging masyadong mahinhin ay hindi makabubuti sa iyo, ang Fifth Elder rolled his eyes. Kasunod ng isang round ng pambabola, ang lahat ay tuluyang naghiwa-hiwalay. Para naman kay Bobby Aguilar, sumunod siya sa likod ng unang Elder at Fifth Elder para ipalit ang kanyang token. Matapos matanggap ang kanyang Elder token, hindi napigilan ng Fifth Elder na sabihing naiinggit, Thirsk, hindi ko inaasahan na mas mataas ka sa akin, at ngayon ikaw ang magiging superior ko. Mabilis na ikinapit ni Bobby Aguilar ang kanyang mga kamay at sinabing, ikalimang Elder, nagbibiro ka. Lagi kang magiging senior ko. Ha. Tinapik ng Fifth Elder ang balikat ni Bobby Aguilar, ang mukha nito ay may suot na masayang ngiti. Ano na ang plano mo ngayon? Casual na tanong ng Fifth Elder. Nag-isip sandali si Bobby Aguilar at sinabing, gusto kong humiling ng mga halamang gamot at mag-isa sa lalong madaling panahon. Tumango ang Fifth Elder at sinabing, magandang pagpipilian iyon, ngunit kailangan mong mag-apply sa Pavilion Master. Naiintindihan ko, aalis na ako, tumalikod si Bobby Aguilar para umalis. Nagmamadali ka ba? Nagtatakang tanong ng Fifth Elder. Tumango si Bobby Aguilar at sinabing, wala akong masyadong oras, kaya kailangan kong samantalahin ang bawat isa.
Sandali. Kabanata 342. Si Bobby Aguilar, nakatatapos lang magpino ng pill, ay walang balak na magpahinga at lumiko patungo sa tirahan ng Pavilion Master. Ang tirahan ng Lord of Medicine God Pavilion ay matatagpuan sa pinakamalalim na bahagi ng Divine Alchemist Pavilion. Sa una, ang Divine Alchemist Pavilion ay itinayo sa gitna ng isang napakalaking canyon, habang ang tirahan ng Pavilion Master ay itinayo sa ibabaw mismo ng canyon. Nakatira sa matataas na lugar, tinatanaw nito ang halos kalahati ng lungsod, tulad ng isang mataas na langit na pavilion. Higit sa lahat, ang tanawin sa itaas nito ay pinalamutian ng elegante, na nagtatampok ng tanawin ng mga bundok, ilog, at lawa. Ang tirahan ay napuno ng isang sinaunang alindog. Narating ni Bobby Aguilar ang ilalim ng tirahan at tumalon patungo sa pavilion na may isang suntok. Gayunpaman, sa sandaling si Bobby Aguilar ay nagsimulang umangat sa himpapawid, siya ay sinampal ng isang napakalaking puwersa. Ang puwersang ito ay hindi kapani-paniwalang napakalakas, na hinampas si Bobby Aguilar sa lupa na parang langaw. Ang taong gumawa ng paglipat ay ang Pavilion Master mismo. Nakatayo sa ibabaw ng pavilion, tumingin siya kay Bobby Aguilar at walang pakialam na nagsalita, "Sino ang nagpahintulot sa iyo na umakyat?" Bumangon si Bobby Aguilar mula sa lupa, tahimik na sinumpa siya sa kanyang puso. Ang maldita na babaeng ito, ang bilis magbago ng mukha. "Pavilion Master, may hiling ako," magalang na sabi ni Bobby Aguilar. Sumulyap ang Pavilion Master kay Bobby Aguilar at bumantong hininga, "Tandaan, sa susunod, bawal kang umakyat nang walang pahintulot ko. Naiintindihan mo, Pavilion Master?" Tumugon si Bobby Aguilar ng isang mapait na ngiti. Pagkatapos, tumalikod ang Pavilion Master at nawala sa paningin. Napakamot ng ulo si Bobby Aguilar at naisip, ibig bang sabihin nito ay hinahayaan na niya ako? Matapos mag-isip ng ilang sandali, sinubukan ni Bobby Aguilar na tumalon muli sa pavilion. Sa pagkakataong ito, hindi sinampal ng Pavilion Master si Bobby Aguilar. Sa halip, umupo siya sa tabi ng lawa, casual na humihigop ng kanyang tsaa. Habang papalapit si Bobby Aguilar at magsasalita na sana, nakita niya ang kakaibang halimuyak mula sa dahon ng tsaa. "Pavilion Master, ang tsaang ito, ay pambihira," sabi ni Bobby Aguilar habang nakatitig sa tasa ng tsaa. "Enlightenment tea," walang pakialam niyang sagot. Nang marinig ang tatlong salitang ito, biglang natense ang katawan ni Bobby Aguilar. Enlightenment tea. Ang Pavilion Master ay mayroon ding enlightenment tea. "Ikaw," ibinuka ni Bobby Aguilar ang kanyang bibig, hindi maiwasang maalala ang kanyang ama. Hindi kaya. Kilala rin ng Pavilion Master ang kanyang ama. "Ano?" Sobrang nagulat. Sumulyap ang Pavilion Master kay Bobby Aguilar. Ipinilig ni Bobby Aguilar ang kanyang ulo, nagpa siya na huwag ng pag-isipan pa ito. "Lord Pavilion Master, may hiling ako," seryosong sabi ni Bobby Aguilar. "Gusto mong isulong ang iyong mga kwalipikasyon at ihiwalay ang iyong sarili para sa paglilinang." Ang Pavilion Master ay humigop ng tsaa at walang kahirap-hirap na isiniwalat ang plano ni Bobby Aguilar. Bahagyang nagulat si Bobby Aguilar at nagtanong, "Paano mo nalaman?" Hindi pinansin ng Lord Pavilion Master ang tanong. Casual niyang sinagot, "Natatakot ako na wala kang oras na mag-iisa para sa paglilinang." Walang oras para sa pag-iisa. Nagulat si Bobby Aguilar. Ipinahayag niya ang kanyang pagkalito, nagtanong, "Ano ang ibig mong sabihin?" Tumayo ang Pavilion Master, tinitingnan ang lawa sa kanyang harapan at dahan-daang sinabi, "Dapat kang magmadali sa capital city at gumugol ng ilang oras sa iyong maliit na kasintahan. Spend time with little girlfriend, si Emily Taylor ba ang tinutukoy mo?" Nagbago ang ekspresyon ni Bobby Aguilar. Nag-aalala siyang nagtanong, "Lord Pavilion Master, may nangyari ba kay Miss Taylor?" "May nangyari." Isang bakas ng paghamak ang sumilay sa mukha ng Pavilion Master. Siya ang prinsesa ng pamilya Taylor, ang apple of Dwayne Taylor's eye. Ano ang posibleng mangyari sa kanya? Kumunot ang noo ni Bobby Aguilar at nagtanong, "Kung gayon, ano ang ibig mong sabihin sa?" Nagyayelong mukha niya, at mabilis na sumagot, "Masyado kang magsalita."
Inaasahan mo bang ipapaliwanag sa iyo ng iba ang lahat? Pagkatapos sabihin ang mga salitang ito, iwinagayway ng Pavilion Master ang kanyang malawak na manggas, at isang nakakatakot na puwersa ang agad na nagpalipad kay Bobby Aguilar palabas ng pavilion. Ang puwersang ito ay labis na nakakatakot, na inilagay ang kalahati ng katawan ni Bobby Aguilar sa isang pader na bato. Kinailangan ni Bobby Aguilar ng matinding pagsisikap para alisin ang kanyang ulo mula sa bato. Ang maldita na babaeng ito, mas mabilis pa ang mood swings niya kaysa sa panahon. Pero, anong ibig niyang sabihin sa sinabi niya? Pinag-iisipan ni Bobby Aguilar ang tanong na ito habang patungo siya sa sarili niyang mansyon. Ang tirahan na dating pagmamay-ari ng Third Elder ay nawalan ng laman at ngayon ay tahanan na ni Bobby Aguilar. Pagdating pa lang ni Bobby sa pasukan, muling dumaan ang matinding sakit sa kanyang puso. Ang sensasyon ay panandalian, ngunit malalim na nakakabagabag. Buong araw, hindi umalis si Bobby sa kanyang mansyon. Ang kanyang isip ay napuno ng mga salita ng Pavilion Master. Ano ang ibig niyang sabihin doon? Pagsapit ng gabi, nakatayo si Bobby sa tabi ng isang maliit na tulay sa Divine Alchemist Pavilion, na nakatingin sa tahimik na tubig ng isang lawa. Flop! Malakas na tumalon ang isang carp mula sa ilog at tumawid sa Dragon Gate. Ngunit sa mismong sandaling iyon, nabaligtad ang pamumula, namuti ang mga mata, at namatay. Tahimik na lumubog ang bangkay nito sa ilog. Kumunot ang noo ni Bobby, ang mga mata ay nanatiling nakatingin sa isda. Ang isdang ito, sa buong buhay nito, ay nakikipagtulungan sa Dragon Gate, isang boses ang nagmula sa likuran ni Bobby. Lumingon siya para hanapin ang Pavilion Master. Agad na yumuko si Bobby, bumati, ibinibigay ko ang aking paggalang sa Pavilion Master. Hindi pinansin ang kanyang kagandahang loob, itinuro niya ang lawa at nagtanong, alam mo ba kung paano ito namatay? Hindi pinansin ang kanyang kagandahang loob, itinuro niya ang lawa at nagtanong, alam mo ba kung paano ito namatay? Tinitigan ni Bobby ang lawa, nag-iisip sandali, at pagkatapos ay sumagot, namatay sa katandaan. Tama, mukhang hindi ka manhid. Matamlay na naginat ang Pavilion Master. Humikab siya, pagod na ako. Oras na para magpahinga. Agad siyang nawala matapos sabihin ng mga katagang iyon. Namatay sa katandaan, mahinang bulong ni Bobby. Biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha niya na para bang may na-realize siya. Pwede bang? Mike Taylor. Mukhang naintindihan ni Bobby ang ibig sabihin ng Pavilion Master. Naabot na ni Mike Taylor ang katapusan ng kanyang natural na habang buhay. Kasabay ng mga insinuation na ginawa ng Lord of the Medicine God Pavilion, sa wakas ay naintindihan na ni Bobby. Mike Taylor. Mahinang sambit ni Bobby, isang hindi malinaw na sakit ang namumuo sa kanyang puso. Muli siyang tumingin sa lawa, pagkatapos ay tumalon at dumaong sa ibabaw ng tubig. Ikanaway ni Bobby ang kanyang makapangyarihang kamay, sinandok ang patay na karpa mula sa ilog. Pagkatapos, inilagay niya ang kanyang palad sa katawan ng isda, isang surge ng chi na dumadaloy mula sa kanyang kamay sa isda. Ang pamumula, na dating patay, ay nagsimulang dahan-daang muling nabuhay. Ibinalik ni Bobby ang carp sa lawa, kitang-kita sa kanyang mga mata ang isang kislap ng determinasyon. Bagamat hindi umimik si Bobby, para siyang gumawa ng malalim na resolusyon. Ang eksenang ito ay hindi nakaligtas sa mapagbantay na mga mata ng Pavilion Master. Tahimik niyang pinagmamasdan ng umaatres na figure ni Bobby, bumulong-bulong, katulad talaga siya ng kanyang ama. Kinabukasan, inayos ni Bobby ang kanyang mga gamit, handa nang umalis sa Divine Alchemist Pavilion. Bobby, aalis ka na. Si Sofia Carillo, nang marinig ang kanyang pag-alis, ay tila naguguluhan. Tumango si Bobby, oo, may kailangan akong asikasuhin, kaya hindi ako magtatagal. Sa sandaling ito, lumapit din ang ikalimang elder. Hindi niya napigil ang mapabulalas. Aalis ka pagkatapos maging isang elder, anong katangian ang mayroon ka? Mapait na ngiti ang ibinigay ni Bobby, ikalimang elder, kapag naabot ko na ang aking mga mithiin, talagang babalik ako. Sige. Tinapik ng fifth elder ang balikat ni Bobby. Bago ka pumunta, bisitahin ang Pavilion Master, udyok ng fifth elder.
Tumango si Bobby, sinabing, oo, iyon ang pinaplano kong gawin. Kabanata 343. Isa-isang nagpaalam si Bobby Aguilar sa lahat at pagkatapos ay dumiretso sa tirahan ng Pavilion Master. Siya subconsciously nais na tumalon, ngunit tumigil sa oras. Muntik makalimutan. Napakamot ng ulo si Bobby Aguilar. Tumayo siya sa ibaba at sumigaw pataas, Pavilion Master, akyat na ako. Ngunit walang tugon mula sa itaas. Nang makita ito, pinasigla ni Bobby Aguilar ang kanyang espiritual na kapangyarihan at umangat pataas. Sa pagkakataong ito, hindi kumilos ang Pavilion Master. Para bang inasahan niya ito, tahimik siyang nakaupo doon. Pavilion Master, naghahanda akong umalis sa Divine Alchemist Pavilion. Bahagyang yumuko si Bobby Aguilar sa Pavilion Master. Tumango ang Pavilion Master at casual na sinabi, sige. Nakaramdam ng kaunting awkward si Bobby Aguilar, naubo, at sinabing, Pavilion Master, pwede bang dalhin ko muna ang mga halamang gamot? Nang marinig ito ng Pavilion Master ay hindi napigil ang tumawa. Kinaweyan niya ang kanyang kamay, kalahating nakangiti at kalahating seryoso, babalik ka. Gustong magtanong ni Bobby Aguilar, ngunit dahil alam niyang hindi nagustuhan ng Pavilion Master ang napakaraming tanong, inalis niya ang iniisip. Pavilion Master, alis na ako. Bahagyang yumuko si Bobby Aguilar sa Pavilion Master at saka tumalikod at umalis. Sa pagkakataong ito, hindi na dinala ni Bobby Aguilar si Edward Green. Bumili siya ng plane ticket sa airport at dumiretso sa capital city. Sa oras na ito, hindi maganda ang kalusugan ni Mike Taylor, at kinailangan pa niyang manatili sa isang ospital, ngunit tila wala siyang anumang abnormalidad. Nag-aaral pa rin siya ng chess sa bahay, at walang ibang libangan. Si Emily Taylor ay ganap na walang kamalayan sa balita na ang buhay ni Mike Taylor ay malapit ng magwakas. Ito ang ikalawang pagbisita ni Bobby Aguilar sa capital city. At sa pagkakataong ito, mas mapanganib ito kaysa sa huli dahil walang battle zone bilang backup. Higit sa lahat, kung naaksidente si Mike Taylor, maaaring kailanganin ng pamilya ni Taylor na kumilos, na pinatay si Bobby Aguilar. Ang Divine Alchemist Pavilion ay hindi malapit sa capital city. Matapos idagdag ang oras ng paglalakbay, sa wakas ay dumating si Bobby Aguilar sa capital city sa gabi. Nakatayo siya sa airport, nahihirapan sa kanyang mga iniisip. Alas 7 na ng gabi. Maaaring hindi angkop na pumunta sa pamilya Taylor sa oras na ito. Matapos muling isaalang-alang, sa huli ay nagpasya si Bobby Aguilar na maghanap ng matutuluyan para sa gabi at bisitahin ang pamilya Taylor sa susunod na araw. Ginoo Aguilar. Maya-maya lang, may pamilyar na boses ang biglang dumating mula sa likod ni Bobby Aguilar. Paglingon niya, nakita niya si Evelyn Norton na nakatayo sa likuran niya. Kasama niya ang isang binata na maganda ang pananamit. Nakasuot ng malalaking tatak ang binata at mayamang pag-uugali, tulad ng isang matagumpay na tao. Evelyn Norton. Medyo nagulat din si Bobby Aguilar. Tinakpa ni Evelyn Norton ang kanyang bibig at tumawa, Mr. Aguilar, mayroon kaming malalim na samahan. Nagulat si Bobby Aguilar at sinabing, ano ang ginagawa mo sa capital city? Pumunta sa capital city upang pag-usapan ang ilang mga bagay. Napakurap si Evelyn Norton at sinabing. Pagkatapos, tumingin siya sa binata sa tabi niya at ipinakilala, ito ang kaibigan kong si Jovan Levin, isang malaking boss sa capital city. Mabilis na umiling ang lalaking tinatawag na Jovan Levin at sinabing, isang maliit na boss lang ng isang kumpanya. Ito ang sikat na Chozel King at Master of Medicine God Pavilion. Ipinakilala ni Evelyn Norton si Bobby Aguilar. Master of Medicine God Pavilion. Nang marinig ito, naging lubhang magalang si Jovan Levin. Mabilis siyang naglakad pasulong, nakipagkamay kay Bobby Aguilar, at sinabing, Mr. Aguilar, ikinagagalak kitang makilala. Maswerte akong nakilala kita sa buhay ko. Ito ang business card ko. Kung may kailangan ka sa capital city, huwag mag-atubiling magtanong. Magalang na sabi ni Jovan Levin. Hindi napigilan ni Bobby Aguilar na mapabuntong hininga. Ang pagkakakilanlan ng Medicine God Pavilion Master ay talagang kapaki-pakinabang.
Matapos matanggap ang business card ni Jovan Levine, sinulyapan ito ni Bobby Aguilar at nalaman niyang Levine Real Estate ang tawag sa kanyang kumpanya, malamang na negosyo ng pamilya. Paano mo nalaman ang tungkol sa aking pagkakakilanlan bilang master ng Medicine God Pavilion? Tumingin si Bobby Aguilar kay Evelyn Norton at naghihinalang nagtanong. Inilibot ni Evelyn Norton ang kanyang mga mata at sinabing, malaking bagay ang pagpapalit ng Pavilion Master, at ang balita ay naipahayag na. Napakamot ng ulo si Bobby Aguilar at nagtanong, saan ito inihayag? Martial Arts Forum, syempre. Sagot ni Evelyn Norton. Martial Arts Forum, biglang naging interesado si Bobby Aguilar sa forum na ito. Ginoo Aguilar, naghapunan ka na ba? I'll treat you. Maghanap tayo ng makakainan. Iminungkahi ni Jovan Levine. Umiling si Bobby Aguilar at sinabing, salamat sa iyong mabait na alok, Mr. Levine, ngunit mas gugustuhin kong hindi pumunta. Ginoo Aguilar, mangyaring huwag maging magalang. Kung hindi ko gagampanan ang tungkulin ko bilang host, sobrang nakakahiya. Masiglang sabi ni Jovan Levine. Gustong tumanggi ni Bobby Aguilar ngunit hindi niya mapigilan ang pagkabukas palad. Bukod dito, kasalukuyang walang ibang mapupuntahan si Bobby, kaya tumango siya. Kaya umalis na silang tatlo sa airport. Sa ilalim ng kaayusan ni Jovan Levine, ang kanilang sasakyan ay pumasok sa lungsod at nakarating sa isang mataas na restaurant. Ginoo Aguilar, Miss Norton, pumasok ka muna, at ipaparada ko ang sasakyan. Magalang na sabi ni Jovan Levine. Tumango si Evelyn Norton at bumaling kay Bobby Aguilar, sinabing, tara na. Nauna silang dalawa na pumasok sa restaurant. Napakalaki ng restaurant, na may hindi mabilang na mga mesa at pribadong silid. Nakahanap sina Bobby Aguilar at Evelyn Norton ng mauupuan ngayon, naghihintay kay Jovan Levine. By the way, may hihilingin akong favor. Iniisip ko kung ito ay maginhawa para sa iyo, Mr. Aguilar. Sabi ni Evelyn Norton na may kaakit-akit ng ngiti. Tumango si Bobby Aguilar at sinabing, go ahead. Nagmuni-muni sandali si Evelyn Norton at sinabing, kailangan ko ng isang uri ng pill, ngunit napakahirap na puno. Bukod sa mga elder ng Medicine God Pavilion, halos walang sinuman ang magtagumpay sa paggawa nito, at ang recipe ay taglay lamang ng Medicine God Pavilion. Sa puntong ito, huminto si Evelyn at medyo nahihiyang sinabi, gayunpaman, ang recipe na ito ay mahigpit na binabantayan ng Medicine God Pavilion, at may malinaw na pagsusuri na ang tableta ay hindi maaaring ibigay sa mga tagalabas. Sabi ni Bobby Aguilar na may pagtataka, hindi mo sinusubukang saktan ang interes ng Medicine God Pavilion, di ba? Hindi ko magagawa iyon kung ganoon. Hindi talaga. Kaya lang medyo malaki ang side effects ng pill na ito kaya naman ipinagbabawal ito ng Medicine God Pavilion. Tumawa si Evelyn at umiling. Nag-isip sandali si Bobby Aguilar at sinabing, sige, ibigay mo sa akin ang pangalan ng pill, at tutulungan kitang magtanong tungkol dito mamaya. Ngumiti si Evelyn Norton, maraming salamat, Mr. Aguilar. Dahil bumuo tayo ng isang alyansa, inaasahan ang tulong sa isa't isa. Walang pakialam na sabi ni Bobby Aguilar. Hindi nagmadali si Evelyn Norton na sabihin kay Bobby Aguilar ang pangalan ng pill ngunit nagplanong maghanap ng ilang oras upang magpaalam sa kanya sa pamamagitan ng isang text message. Nang makita ang kanyang pagiging maingat, hindi na nagtanong pa si Bobby Aguilar. Ano ang relasyon mo ni Jovan Levine? Biglang nagtanong si Bobby Aguilar. Biro ni Evelyn Norton, Mr. Aguilar, nagseselos ka ba? Inilibot ni Bobby Aguilar ang kanyang mga mata, kalimutan ang itinanong ko. Ngumiti si Evelyn Norton at seryosong sinabi, isang kaibigan. Kung gusto kong tumira. Capital City, natural na kailangan kong magkaroon ng mas maraming kaibigan. Pagkasabi nito, nagtanong pabalik si Evelyn Norton, ano ang tungkol sa iyo? May gagawin. Casual na sabi ni Bobby Aguilar. Bilang isang matalinong tao, naramdaman ni Evelyn Norton na ayaw nang magsalita pa ni Bobby Aguilar, kaya hindi na siya nagtanong. May kilala akong ilang tao sa Capital City, kung kailangan mo ng tulong ko, huwag mag-atubiling magtanong. Ngumiti si Evelyn Norton. Sige. Tumango si Bobby Aguilar bilang pagsang-ayon.
Sa alindog ni Evelyn Norton, hindi naging mahirap na palawakin ang kanyang network. Bukod dito, mayroon ng mga alingaw-ngaw na maraming big shot sa capital city ang hindi makalaban sa alindog ni Evelyn Norton. Kung magkakaroon sila ng malawakang labanan sa pamilya Blair, hindi sapat si Bobby Aguilar lamang. Ang pag-asa lamang sa puwersa ay hindi rin uubra. Hindi mahalaga kung aling mga nangungunang aristokratiko pamilya sa capital city, ang kanilang pag-unlad ay lubos na komprehensibo. Ang negosyo, martial arts, at mga koneksyon ay kailangang-kailangan. Sa oras na iyon, maaari talagang makatulong si Evelyn Norton. Sa sandaling ito, tumunog ang telepono ni Evelyn Norton. Pagkatapos sagutin ang telepono, sinabi niya, "Mr. Aguilar, lalabas muna ako sandali, hintayin mo ako." Sige. Tumango si Bobby Aguilar. Pagkaalis ni Evelyn, inilabas ni Bobby Aguilar ang kanyang telepono at binuksan ang martial arts forum. Oo naman, may opisyal na anunsyo mula sa Divine Alchemist Pavilion. Sa ibaba ng balita, mayroong hindi mabilang na mga komento. Ano ang ibig sabihin ng Medicine God Pavilion? Ito ba ay isang pahayag ng posisyon? Mayroon bang anumang salungatan sa pagitan ng Medicine God Pavilion at ng pamilya Blair? Mukhang hindi natatakot ang Medicine God Pavilion sa pamilya Blair. Ang hakbang ng Medicine God Pavilion ay walang alinlangan na isang pangkalahatang deklarasyon na tatayo sila sa likod ni Bobby Aguilar. Isinara ni Bobby Aguilar ang balita at nagpatuloy sa pagbabrowse. Sa sandaling ito, nakita ni Bobby Aguilar ang isang artikulo ng balita na pinamagatang, Pyro's Martial Artists. Lupon ng Rango. Kabanata 344. Ang balitang ito ay agad na nakakuha ng atensyon ni Bobby Aguilar. Agad niyang binuksan ang news article. Ang una niyang napansin ay isang nakapin na listahan ng rangkang. Ang listahang ito ay naglalaman ng 10 pangalan, na kumakatawan sa hinulaang nangungunang 10 individual ni Pyro sa martial arts rangkang list. Ignacio Burke at isang taong nagngangalang Jackson Harris ay itinali bilang numero 1 ni Pyro. Habang ang pangalawang pwesto ay isang taong nagngangalang Harold Rhodes. Ang ikatlong posisyon ay kay Bryce Blair mula sa pamilya Blair. Ang ikaapat na pwesto ay kay Dominic Taylor mula sa pamilya Taylor. Si Dominic Taylor ay anak ni Keelan Taylor, isa ring henyo sa capital city. Si Bryce Blair naman, tiyuhin siya ni Dexter Blair. Halos lahat ng mga individual na nangingibabaw sa listahang ito ay mula sa nangungunang mga pamilya sa buong bansa. Bukod kina Ignacio Burke at Jackson Harris, ang iba ay suportado ng mga makapangyarihang pamilya na may masaganang mapagkukunan. Habang nag-scroll pababa, nakakita siya ng isa pang listahan ng rangkang. Ang listahang ito ay nirerango ang mga kabataang henerasyon sa Pyro. Sa tuktok ng listahan ay walang iba kundi ang anak ni Keelan Taylor, si Dominic Taylor. Nabalitaan na siya ang numero 1 henyo sa Capital City Martial Arts, na nakapasok sa Grandmaster's Realm sa kanyang kabataan. Ang kanyang kasalukuyang antas ng kapangyarihan ay simpleng hindi makalkula. Sa pagpapatuloy sa listahan, mabilis na nahanap ni Bobby ang pangalan ni Dexter Blair. Siya ay ika-5 ranggo at pinanatili ang posisyong ito sa loob ng maraming taon. Hinaplos ni Bobby Aguilar ang kanyang baba, hindi maiwasang isipin ang sarili, kung matatalo ako. Dexter Blair, kung gayon ako ang ika-5. Gagawin nitong si Bobby ang tanging binata na makapasok sa ranggo mula sa ibaba. Bobby Aguilar. Habang nawawala sa pag-iisip si Bobby ay may tumapik sa kanyang balikat. Lumingon siya at nakita niya ang isang binata na nakasot. Mukhang pamilyar ang binatang ito, ngunit hindi maalala ni Bobby kung sino siya sa sandaling ito. Paano kasi, hindi mo ba ako natatandaan? Ako si Chad Russell, sabi ng binata. Nang marinig ang pangalang ito, naalala ni Bobby. Ikaw ang kaklase ko sa kolehiyo. Nagbabaka sakali si Bobby. Ngumisi si Chad Russell, wow, ang bilis mo talagang makalimot sa mga bagay-bagay, di ba? Mabilis na tumayo si Bobby, humingi ng paumanhin, I'm sorry, I have a bad memory. Ayos lang, ang pagkikita dito ay tadhana, at nagkataon na ang ilan sa aming mga ka-college na sumusubok ng swerte sa capital city ay nagkakaroon ng dinner gathering sa itaas.
Sumama ka sa amin, giit ni Chad Russell, hinayla si Bobby. Ayaw talagang pumunta ni Bobby. Ang kanyang antisosyal na personalidad noong kolehiyo ay nangangahulugan na wala siyang magandang relasyon sa kanyang mga kaklase. Kung tutuusin, marami ang nang-aapi sa kanya noon dahil sa pagiging reclusive niya. Ang mga taon ng kolehiyo ay hindi isang magandang alaala para kay Bobby. Terena, magkasalubong tayo, hindi tama kung hindi tayo magkakasama at magkukwentuhan, patuloy na pagpupumilit ni Chad kay Bobby. Dahil hindi makatanggi sa mapilit na imbitasyon, kinailangan ni Bobby na pumayag. Sinundan niya si Chad paakyat sa isang maliit na pribadong kwarto. Sa sandaling itulak nila ang pinto sa pribadong silid, tuwang-tuwa na sumigaw si Chad, "Lahat, tingnan kung sino ang naririto." Lahat ng mata sa kwarto ay agad na napalingon kay Bobby. Ibinalik ni Bobby ang kanyang mga mata sa mga tao sa silid, bahagyang kumunot ang kanyang noo. Walang masyadong tao sa kwarto. Kasama sina Chad at Bobby, 5 lang. Gayunpaman, sa natitirang 3, kilalang-kilala silang lahat ni Bobby. Noon, sila ang mga pangunahing miyembro ng Student Council, ngunit bilang mga miyembro ng Student Council, hindi sila kailanman nakipagtulungan kay Bobby, sa halip, madalas nila itong inaapi at binubuli. Ang mapait na buhay kolehiyo para kay Bobby ay higit sa lahat ay dahil sa ilang taong ito. "Oh, Bobby Aguilar. Anong ginagawa mo dito?" Sabi ng dating presidente ng Student Council na si Timothy Miller. Si Timothy Miller, na matangkad at makapangyarihan, ay napakakinis magsalita at mad-ulash. Magaling siyang makisama sa school at siya ang pinakabuli kay Bobby. "Halika, halika, maupo ka," utos ni Timothy Miller, hinayla si Bobby sa upuan. Hindi umimik si Bobby at umupo sa tabi ni Timothy Miller. "Sino ang mag-aakala, Bobby, pumunta ka rin sa capital city para subukan ang iyong kapalaran?" sabi ni Timothy Miller, habang tumatawa. "Oo, Bobby, ano ang trabaho mo sa capital city?" tanong ni Chad. Bakit pa siya nandito kung hindi para sa isang waiter job? May tumikim sa tabi niya. "Haha, huwag mong maliitin ang mga waiter. Nabalitaan kong malaki ang sweldo nila, 7 hanggang 8,000 sa isang buwan." Hindi pinansin ang pangungutya nila, sinagot ni Bobby, "So ano ang ginagawa mo?" Parang medyo proud si Timothy Miller nang sabihin niyang, high-level executive na ako ngayon sa kumpanya. Hindi gaanong malaki ang buwanang sweldo ko, nasa 20,000 lang. At saka, maganda naman talaga ang relasyon ko sa boss namin. Itinuring namin ang isa't isa na parang magkapatid. Pagkatapos niyang sabihin ito, sinadya ni Timothy Miller na kunin ang kanyang susi ng Mercedes-Benz at inilagay sa mesa. Dagdag pa ng ibang nakapaligid sa kanya, "Tama, si Timothy ang pinapaboran ngayon sa amo. Lahat tayo ay nakakuha ng ating mga trabaho salamat sa kanya. Bobby, elite management na tayong lahat sa kumpanya ngayon." Medyo proud din si Chad. Naging malinaw kay Bobby na tinawag siya ni Chad upang bigyang kasiyahan ang kanilang kaunos-lunos na pagmamalaki. Noong school time namin, may kakayahan kaming mag-manage. Ang kakayahang ito ang nagtatakda ng ating mga landas sa hinaharap. Masungit na sabi ni Timothy. Sinulyapan siya ni Bobby at nginisyan, mga kakayahan sa pamamahala. Higit pang tulad ng butlikang kakayahan, tama. Dinilaan mo na ang maruming paa ng maraming tao para maupo kung nasaan ka ngayon, hindi ba? Kahanga-hanga kung paano mo pinamamahalaan ang pagmamalaki sa akto ng paghalik sa maruming paa ng iba. Nag-iba ang ekspresyon ni Timothy, galit na gumanti, kahit ang pagdila sa maruming paa ng isang tao ay nangangailangan ng mga tiyak na kasanayan. "Naiinggit ka yata. Nakakainggit. Naiinggit kayo sa araw-araw na nag-aaway at nagsususo. Naiinggit ka sa pagtrato sa iyo na parang aso sa harap ng iba." Ngumisi si Bobby. "Paumanhin, ngunit hindi ako naiinggit sa iyong buhay." Nag-alab ang galit kay Timothy, hinampas niya ang mesa, sumigaw, "Bobby Aguilar, ano ang nagbibigay ng karapatang sigawan ako ng isang hamak na waiter na tulad mo? Kailan ko ba sinabing waiter ako?" Napatingin si Bobby sa kanila.
Bukod dito, kahit na ang mga waiter ay kumikita ng kanilang sarili, paano ito magiging mas masahol pa kaysa sa iyong ginagawa? Umirap si Timothy, kung hindi ka waiter, ano ka? Isang makinang panghugas. O nandito ka para maglinis ng palikuran? O, naaalala ko, noong kolehiyo, si Bobby Aguilar ay isang tagalinis ng banyo, hindi ba? Haha, professional skill niya yan. Ni hindi natin siya may kukumpara pagdating sa paglilinis ng Cubeta. Nagtawanan ang lahat ng tao sa kwarto. Tiningnan sila ni Bobby at malamig na sinabi, "Ako ang daddy mo." Sa mga salitang ito, biglang tumahimik ang silid. Pinaikit ni Timothy ang kanyang mga mata, "Hindi ka sapat sa pambubugbog noong kolehiyo." Ha! Kabanata 345. Pagkasabi noon, itinaas ni Timothy Miller ang kanyang manggas at naglakad patungo kay Bobby Aguilar. "Hoy, Timothy, kalimutan mo na yan. Pag nanakit ka ng waiter, ipapahiya mo lang ang sarili mo," natatawang sabi ni Chad Russell. Pagkatapos sabihin iyon, nagpanggap siyang mahabagin at tinapik ang balikat ni Bobby Aguilar, at sinabing, "Bobby, magkakaklase tayong lahat. Bakit nagiging matigas ang mga bagay? Bilasan mo yumuko ka kay Timothy, humingi ka ng tawad, at ayusin na natin ang bagay na ito. Oo, hindi rin kita papaluhod. Bow to me, and we'll call it even," pagmamalaki ni Timothy Miller. Ngumisi si Bobby Aguilar, "Bow to you. Karapat-dapat ka ba? Hindi ako hamak na tao. Matagal ko nang binitawan ang nakaraan. Ngunit kung pipilitin mong ipahiya ang iyong sarili, wala akong pakialam na turuan ka ng leksyon." Nang marinig ito, humagalpak ng tawa si Timothy Miller. "Narinig mo ba lahat yan? Gusto niya akong turuan ng leksyon." Tumawa si Timothy Miller, hinawakan ang kanyang tiyan. Pagkasabi noon, sumandal si Timothy Miller at nagtanong, "Paano mo ako pinaplanong turuan?" Magsasalita na sana si Bobby Aguilar nang biglang sumigaw ng galit si Timothy Miller, "Nakalimutan mo na ba kung paano mambugbog?" Habang nagsasalita, sinampal ng malakas ni Timothy Miller si Bobby Aguilar. Gayunpaman, hindi kailanman damapo sa mukha ni Bobby Aguilar ang inaasahang sampal. Sa halip, ang palso ni Timothy Miller ay madaling nasalo ni Bobby Aguilar, hindi makagalaw. "Timothy, nakakahanap ka ba ng karangalan sa pag-alala sa iyong nakaraang pananakot?" Malamig na tanong ni Bobby Aguilar sabay hawak sa palso ni Timothy. Si Timothy Miller ay nagpupumiglas ng husto ngunit hindi makalaya. Sabi niya na may halong takot, "Ikaw. Bitawan mo ang kamay ko." Gayunpaman, hindi siya pinansin ni Bobby Aguilar. Coldly staring at Timothy Miller, he continued, "Napahiya mo ang maraming estudyante sa publiko. Alam mo ba kung gaano kalaki ang pinsalang na idulot mo sa iba, at gaano katagal sila kinukutya? Bitawan mo ako." Walang pakialam si Timothy Miller sa sinasabi ni Bobby. Pinandilatan niya ito, na para bang gusto niyang lamunin ng buhay si Bobby Aguilar. Malamig na sinabi ni Bobby Aguilar, "Ang mga taong tulad mo ay hinding-hindi matututong rumespeto sa iba maliban kung tinuturuan ka ng leksyon." Pagkasabi noon, sinipan ng malakas ni Bobby Aguilar ang tuhod ni Timothy Miller. Sa isang malutong na snap, ang tuhod ni Timothy Miller ay nabali, at siya ay lumuhad sa lupa ng may kabog. Isang alulong ang umalangaw sa buong silid. Ang ibang mga tao sa silid ay mukhang hindi komportable, dahil hindi nila inaasahan na si Bobby Aguilar ay magiging napakarahas. "Hinding-hindi maghihilom ang ilang sakit maliban kung maghayganti ka," malamig na sabi ni Bobby. "Timothy Miller, lumuhad ka rito at magsisi sa iyong mga ginawa." Sinubukan ni Timothy Miller na magpumiglas ngunit nalaman niyang hindi na talaga siya makatayo. Ang kanyang mga balikat ay parang may dinadalang dalawang mabibigat na bundok, at ang kanyang buong katawan ay napakabigat. Bobby Aguilar, hayaan mo na. Magkaklase tayong lahat," payo ni Chad Russell, na nasa malapit. "Mahilig kang kumilos na parang mabuting tao, ha? Lumuhad ka rin." Pagkasabi niyan, iniwas ni Bobby ang kanyang kamay, at isang napakalaking puwersa ang idiniin sa katawan ni Chad. Si Chad Russell ay bumagsak sa lupa sa isang putok, ang kanyang mga tuhod ay tumama ng husto sa lupa. Ang mga tao sa silid ay mukhang hindi komportable,
ang kanilang mga puso ay puno ng gulat. Baliw ka Bobby Aguilar. Hayaan mong sabihin ko sa iyo, hindi kita hahayaang makatakas dito. Si Timothy Miller ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Nilabas niya ang cellphone niya at tinawagan. Matapos makonekta ang tawag, sumigaw si Timothy Miller, "Bro, nabuli ako sa No. L Restaurant, halika iligtas mo ako." Malungkot ding sinabi ni Timothy Miller, "Maghintay ka lang, babayaran ka namin pagdating ng kuya ko." Tama iyan. Ang aming amo ay anak ng Levine Real Estate. Mayroon siyang grupo ng mga brawler sa ilalim ng kanyang utos. Maghintay ka at makita mo. Ang anak ni Levine Real Estate. Jovan Levine. Tanong ni Bobby Aguilar na nakataas ang kilay. Ngumisi si Timothy Miller, "Dahil alam mo ang pangalan ng aking amo, dapat mong malaman kung gaano siya kalakas." Malinaw na nagsalita si Bobby Aguilar, "Hindi ko talaga alam kung gaano siya kalakas, pero alam ko na kapag nakita niya ako, magalang niya akong tinatawag na Mr. Aguilar." Oh, tama. Pumunta ako sa restaurant na ito ngayon dahil niyaya niya akong maghapunan. Hahaha. Magsalita ka ng walang kwenta. Iimbitahan ka ba ng aming boss sa hapunan? Ano ka ba sa tingin mo? Si Timothy Miller ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Kung may lakas ka ng loob, huwag kang umalis. Pagdating ng kuya ko, tingnan mo kung ano ang gagawin niya sa iyo. Tumango si Bobby Aguilar, "Hihintayin ko siya." Lumipas ang oras, at sa isang kisap mata, 10 minuto na ang lumipas. Maya-maya, bumukas ang pinto ng private room. Pagkatapos, isang malaking grupo ng mga tao ang dumagsa. Nangunguna sa kanila ang isang lalaking nakasuot ng gold chain at medyo kahawig ni Ray Walters. Ang mga taong ito ay ang mga brawler na pinalaki ng Levine Innovations. Nang makita niya ang lalaking may shade ng ginto, agad na inayos ni Timothy Miller ang kanyang nakasimangot na poster. "Bro, dumating ka rin sa wakas." Nag-aalalang sigaw ni Timothy Miller. Tinuro niya si Bobby Aguilar at nagmura, "Bro, this guy broke my knee. Kailangan mong maghayganti para sa akin." Ang mga tao sa silid ay nagdagdag din ng gasolina sa apoy, na nagsasabing, "Tama." Hindi lang sinaktan ng lalaking ito si Timothy kundi sinisiraan din si Mr. Levine. Hindi mo siya dapat pakawalan. Nang marinig ito, malamig na sinabi ng lalaking may gintong kadena, "Anak, ang lakas ng loob mo. Bakit, second generation rich ka ba?" Ito ay maliwanag na ang lalaki na may gintong kadena ay sinusubukang sus Bobby out. Ito ay ang capital city, pagkatapos ng lahat. Ang isang maling hakbang ay maaaring makapukaw ng isang malaking pagbaril na may malakas na background. Nakita ni Timothy Miller ang lalaking may intensyon ng gold chain at mabilis na sinabi, "Bro, huwag kang mag-alala. Kaklase ko ang lalaking ito, isang talunan mula sa River City, nagtatrabaho dito bilang isang waiter." Nang marinig ito, nabuhayan ng loob ang lalaking may tanikalang ginto. Tumingin siya kay Bobby Aguilar at sinabing, "Anak, sinaktan mo ang kapatid ko. Ano ang gagawin mo?" Sumulyap si Bobby Aguilar sa kanya at nginisyan, "He deserved it. Hayaan mo akong kausapin ang boss mo. Hayaan mong kausapin ka ng boss namin. Sa tingin ko hinahanap mo si kamatayan." Ang lalaking may shade ng ginto ay agad na nagalit. Walang pag-aalinlangan, ikinaway niya ang kanyang kamay at sumigaw, "Mga kapatid, umalis na kayo. Patayin siya." Agad na hinawakan ng lahat ang kanilang mga club at naglakad patungo kay Bobby Aguilar. Aksyon pa lang nila, biglang pumasok sa kwarto si Jovan Levine. "Kayong lahat, tumigil kayo." Sigaw ni Jovan Levine. Nang makita si Jovan Levine, natigilan ang lahat. Lalong nabalisa si Timothy Miller at sinabing, "Boss, nandito ka na." Ininsulto ng lalaking ito ang kumpanya natin at sinaktan ako. Mabilis ding tumango ang lalaking may tanikalang ginto, "Mr. Levine, wala sa kontrol ang batang ito. Tuturuan ko lang siya ng leksyon. Sa tingin ko ang taong wala sa kontrol ay ikaw." Galit na sigaw ni Jovan Levine. Natigilan ang lalaking may tanikalang ginto. Awkward siyang nagsalita, "Mr. Levine, anong ibig mong sabihin?" Walang pakialam si Jovan Levine sa lalaking may tanikalang ginto.
Nagmamadali siyang pumunta sa tabi ni Bobby Aguilar at medyo humihingi ng tawad, Mr. Aguilar, okay ka lang ba? Kabanata 346. Umiling si Bobby Aguilar at sinabing, wala lang. Jovan Levine awkwardly said, I'm really sorry for shocking you. Huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala sa kanila. Si Timothy Miller at ang iba pa sa gilid ay may sobrang pangit na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Ano ang nangyayari? Kilala ba talaga ni Bobby Aguilar si Jovan Levine? At saka, medyo masyadong humble ang poster ni Jovan Levine, di ba? Bilang isang social climber, si Timothy Miller ang unang nag-react. Kuya Bobby, bulag ako. Isang humihingi ng tawad sa iyo. Pagkatapos sabihin iyon, sinimulan ni Timothy Miller na sampilan ang sarili niyang mukha. Habang sinasampal ang sarili, sinabi niya, Kuya Bobby, gamaan na ba ang pakiramdam mo? Kung hindi ka pa nakontento, sasampalin ko ang sarili ko habang nakaluhod dito. Nang makita ni Bobby Aguilar ang kilos ni Timothy Miller, hindi napigil ang mapangiti. Napaka-humble pala ng bully na si Timothy Miller kapag kaharap ang mga taong matataas ang katayuan. Ito ay talagang katawa-tawa. Sige, Timothy Miller, simula ngayon, hindi ka na bahagi ng aming Levine Real Estate, naiinip na ikanaway ni Jovan Levine ang kanyang kamay. Ganyan din sa inyong lahat. Itinuro ni Jovan Levine ang mga kaklase ni Bobby Aguilar at sinabing, ang mga taong ito ay agad na nataranta. Lalo na si Timothy Miller, na desperadong yumuko kay Bobby Aguilar, na nagsasabing, Brother Bobby, alam kong mali ako. Please give me another chance, bitawan mo lang ako na parang umutot. Si Bobby Aguilar ay masyadong tamad na mang-abala sa mga taong tulad ni Timothy Miller, kaya wala siyang sinabi. Ginoo Aguilar, kain na tayo. Nakahanda na ang pagkain, magalang na pahayag ni Jovan Levine. Tumango si Bobby Aguilar at sumunod kay Jovan Levine, palabas ng private room. Dumating ang dalawa sa isa pang medyo marangyang private room at naupo. Napuno na ng mga pinggan ang mesa. Nakaupo doon si Evelyn Norton, nakangiti kay Bobby Aguilar. Saan nagpunta si Kuya Bobby? Tumawa si Evelyn. Casual na sumagot si Bobby Aguilar, nakahanap ako ng isang kakilala at pumunta para tingnan. Ibinuhos ang paksang ito, nagbuhos si Jovan Levine ng isang baso ng alak at sinabing, Mr. Aguilar, kasalanan ko ang lahat. Tatapusin ko itong baso. Pagkasabi noon ay itinaas ni Jovan Levine ang baso at inubos ito sa isang lagok. Ngumiti si Bobby Aguilar, Mr. Levine, wala itong kinalaman sa iyo. Tapos, mga tao sila ng kumpanya namin. Paanong hindi ito magkakaugnay? Tumawa si Jovan Levine. Maliwanag na medyo mapagpakumbaba ang ugali ni Jovan Levine kay Bobby Aguilar. Jovan, huwag kang mag-alala, si Bobby ay hindi ganoong klaseng hamak na tao, mahinang ngumiti si Evelyn sa gilid. Oo, syempre, mabilis na tumango si Jovan Levine. Matapos ang ikatlong pag-ikot ng alak at 5 kurso ng mga pinggan ay lumipas. Sa pagtatapos ng hapunan, biglang tumayo si Jovan Levine at sinabing, Mr. Aguilar, baka problemahin kita sa hinaharap. Hindi masyadong maganda ang kalusugan ng pamilya namin. Bahagyang tumango si Bobby Aguilar, sige. Maraming salamat, Mr. Aguilar. Hindi napigilan ni Jovan Levine na tuwang-tuwa. Sa lakas ng pamilya Levine, hindi nila posibleng mag-imbita ng isang elder mula sa Divine Alchemist Pavilion. Para sa mga negosyanteng tulad nila, karaniwan na ang kanilang kalusugan ay nasa mahinang kondisyon. Sa mga salita ni Bobby Aguilar, parang may dagdag na buhay. Maagang naghanda ng kwarto si Jovan Levine, kaya pagkatapos ng hapunan, hinatid niya sina Bobby Aguilar at Evelyn Norton sa hotel. Kuya Bobby, huwag mong kalimutan ang pangako mo sa akin, nang babalik na sila sa kanilang mga silid, nakangiting sabi ni Evelyn. Tumango si Bobby Aguilar, huwag kang mag-alala. Nang gabing iyon, hindi nakatulog si Bobby Aguilar. Nakatingin sa liwanag ng buwan sa labas ng bintana, hindi na niya hinintay ang pagdating ng susunod na araw. 8:00 kinaumagahan, maagang umalis ng hotel si Bobby Aguilar at nagtungo sa Pamilya Taylor. Pamilya Taylor.
Habang lumalala ang kalusugan ni Mike Taylor, unti-unting lumawak ang awtoridad ng pamilya Taylor sa banayad na paraan. Sa mga araw na ito, si Mike Taylor ay halos nakaupo sa kanyang silid buong araw, naglalaro ng chess at umiinom ng tsaa. Sa oras na ito, lumakad ang steward. Tumayo siya sa tabi ni Mike Taylor at bumulong, "Master, kumilos na si Killen Taylor laban sa mga tao ni Miss Taylor." Nang marinig ito, biglang tumigas ang kamay ni Mike Taylor na may hawak ng chess piece sa hangin. Ibinaba niya ang chess piece sa kanyang kamay at dahan-daw ang bumantong hininga, kanina pa nagkakaroon ng sariling puwersa si Killen. Imposible namang magpakita siya ng awa sa mga nasasakupan niya. Oo. Hindi rin napigilan ng katiwala ang mapabuntong hininga. Maging sa mundo ng negosyo, politika, o larangan ng digmaan, young master. Si Killen ang nagtataglay ng pinakamalakas na lakas. Si Mike Taylor ay may hindi masabi na kapaitan sa kanyang puso. Ang pakikibaka sa loob ng isang malaking pamilya ay hindi titigil. Bilang kanyang anak, si Mike Taylor ay hindi makagawa ng anumang marahas na hakbang laban kay Killen. Ang panloob at panlabas na mga problema ay nagbibigay kay Mike Taylor ng sakit ng ulo. Sa sandaling ito, umakyat ang yaya mula sa ibaba. "Sir, nandito si Bobby Aguilar," sabi ng yaya. Bobby Aguilar. Bakas sa mukha ni Mike Taylor ang pagtataka. Pagkatapos, ngumiti si Mike Taylor at sinabing, "Hayaan mo siyang umakyat." "Yes, sir," sabi ng yaya, bahagyang yumuko. Makalipas ang ilang minuto, bumangon si Bobby Aguilar mula sa ibaba. "Mike Taylor," humakbang si Bobby Aguilar at bahagyang yumuko. Humalaklak si Mike Taylor, "Halika at maupo." Lumakad si Bobby Aguilar sa gilid ni Mike Taylor. Hindi masyadong maganda ang ekspresyon ng mukha niya dahil mas lalong lumawak ang dead energy sa noo ni Mike Taylor. Ang ganoong lawak ng patay na enerhiya ay nagpapahiwatig na si Mike Taylor ay maaaring hindi na mabuhay ng mas matagal. Nag-aalaga sa isang laro. Nakangiting tanong ni Mike Taylor. "Oo naman." Masiglang tumanggaw si Bobby Aguilar. Sa pagkakataong ito, naging malamig at walang awa ang estilo ng paglalaro ni Mike Taylor, na halos tapusin si Bobby Aguilar ng mabilis hanggat maaari sa bawat laro. Matapos makipaglaban ng ilang laro, naging mas mature at karanasan din ang estilo ni Bobby Aguilar. Hindi tulad ng mapagpasyang diskarte ni Mike Taylor, ang estilo ni Bobby Aguilar ay napakatatag, tulad ng isang hindi magugupo na pader. Sa madaling salita, si Mike Taylor ang pinakamatulas na sibat, at si Bobby Aguilar ang pinakamatibay na kalasag. Matapos ang isang buong umaga, sa wakas ay naglunsad ng counterattack si Bobby Aguilar sa huling laro. Ang counterattack na ito ay nahuli kay Mike Taylor na hindi nakabantay. Sa ilang maikling galaw, naubusan ng mga pagpipilian si Mike Taylor, at lahat ng kanyang mga piraso ng chess ay malinis na kinain ni Bobby Aguilar. "Ha ha ha." Tawa ito ng tawa ni Mike Taylor habang hinahaplos ang kanyang balbas. Tumingin siya kay Bobby Aguilar nang may pasasalamat at sinabing, ang bawat galaw ay may kasamang pangkalahatang sitwasyon. Parang pagkatalo, ngunit naglalaman ito ng mga nakatagong panganib. Sa sandaling mailunsad ang isang counterattack, ang kalaban ay wala ng takasan. Magaling, magaling. Gaya nga ng kasabihan, ang larong chess ay sumasalamin sa buhay mismo. Ang estilo ng paglalaro ay nagpapakita ng saloobin sa panahon ng kompetisyon. "Mike Taylor, masyado kang mabait. Ang pagharap sa isang malakas na kalaban tulad mo, hindi ako nang ahas na umatake ng padalos-dalos," mahinhin na sabi ni Bobby Aguilar. Tulad ng larong ito, si Bobby Aguilar ay nang ahas na hindi kumilos ng walang ingat kapag kaharap ang dambuhalang maharlikang pamilya ng capital city. Ang maaari niyang gawin ay maglaan ng kanyang oras at samantalahin ang mga pagkakataon. "Bobby Aguilar, dapat mong malaman na ang aking mga araw ay biglang sabi ni Mike Taylor. Nang marinig ito, tumahimik si Bobby Aguilar, hindi alam kung ano ang sasabihin. Biglang naging malamig ang mukha ni Mike Taylor. Tinitigan niya si Bobby Aguilar at sinabing, "Dapat alam mo ang sitwasyon sa pamilya Taylor. Kung mamamatay ako, hindi magiging match ni Emily si Killen. Ngunit lahat sila ay aking mga pinakamalapit na kamag-anak,
at ayaw kong magpatayan din sila. Kaya, binibigyan kita ng dalawang pagpipilian ngayon, malamig na sabi ni Mike Taylor. Tumango si Bobby Aguilar at sinabing, please, go on. Una, pagbigyan mo na si Emily. Bibigyan kita ng isang halaga ng pera, at sisiguraduhin kung mayroon kang paggamot at mga mapagkukunan na hindi bababa sa isang binata na may eleganteng pananamit. Ito ay naaayon din sa iyong diskarte sa buhay. Sabi ni Mike Taylor. Tungkol sa kung maaari mong agawin si Emily pabalik sa hinaharap, iyon ay nasa iyong sariling kakayahan. Sa puntong ito, huminto si Mike Taylor at nagpatuloy, kung tungkol sa pangalawang pagpipilian, maaari mong harapin ang pamilya Taylor at ang pamilya Blair bilang iyong mga kaaway. Kapag nawala ako, hindi ka na nila maaawa. Sa oras na iyon, maaari kang mamatay, at si Emily ay madawit dahil sa iyo. Kabanata 347. Sa puntong ito, huminto sandali si Mike Taylor. Bahagya siyang tumawa at sinabing, Bobby Aguilar, hanggat handa ka, maaari akong magtatag ng isang pamilyang Aguilar para sa iyo anumang oras at gawin itong isang mahusay na maharlikang pamilya. Kahit na ang aking oras ay nauubos, ang maikling panahon na ito ay higit pa sa sapat. Ang mga salita ni Mike Taylor ay bahagyang nakapangingilabot. Gaya ng sinabi niya, sa lakas ni Mike, kahit isang pulubi ay maaaring maging sikat na tycoon sa ilalim ng kanyang impluwensya. Gayunpaman, wala sa mga ito ang tunay na makakilos sa puso ni Bobby. Umiling siya at sinabing, Mr. Taylor, baka mali ang pagkakaintindi mo. Kung ang layunin ko ay kumita ng kayamanan o umakyat sa uri ng lipunan, ang iyong alok ay talagang mahirap tanggihan. Ngunit para sa akin, hindi mahalaga ang mga bagay na iyon. Ang mahalaga ay ang buhay na gusto ni Emily, at kung kanino niya gustong makasama ito. Tulad ng sinabi ko noon, ang pagdating ni Emily ay nagpabago sa aking kapalaran. Kung wala siya, magiging mahiyain at walang kwentang biyenan pa rin ako sa River City. Isang mapait na ngiti ang ibinigay ni Bobby Aguilar, at nang banggitin ang nakaraan, hindi niya maiwasang malungkot ng kaunti sa kanyang puso. Kung susuko ka ngayon, hindi ibig sabihin na wala ka na nito sa hinaharap. Si Mike Taylor ay casual na naglaro ng isang piraso ng chess habang nagsasalita siya ng mahina. Umiling pa rin si Bobby at sinabing, para sa ibang bagay, maaari akong pansamantalang sumuko, ngunit hindi para kay Emily. Kahit saglit lang, ayoko siyang maging nobya ng iba. Tinaas ni Mike Taylor ang kanyang kilay at sinabing, kung ganoon, maaaring magdusa si Emily kasama mo. Kahit nakabayaran nito ang aking buhay, hindi ko hahayaang magdusa siya ng anumang mga hinaing, sagot ni Bobby Aguilar. Pagkasabi nito ay tumingin si Bobby sa nakakalat na chessboard. Ginoo. Taylor, laro tayo ng isa pang laro. Nagsimulang ayusin ni Bobby Aguilar ang mga piraso ng chess habang nagsasalita siya. Sige, hindi na nagtanong pa si Mr. Taylor. Sa larong ito, biglang nagbago ang estilo ni Bobby Aguilar. Mula sa nakaraang matatag na pagtatanggol, hanggang sa isang agresibong pag-atake sa isang iglap. Ilang hakbang papasok, kahit si Mike Taylor ay nagsimulang makaramdam ng pressure. Ang agresibo, piece for piece na paraan ng chess na ito ay nagulat sa kanya. Bagamat kalaunan ay natalo si Bobby sa pamamagitan ng isang piraso, ang well-versed na si Mike Taylor ay nakadama pa rin ng matinding pressure. Ginoo. Taylor, hindi lang ako mabubuhay ng mapayapa, pero kaya kong maging malupit, dahan-daang sabi ni Bobby habang ibinababa ang huling piraso ng chess. Saglit na nawala sa pag-iisip si Mike Taylor. Dahil ngayon ay parang ibang tao na si Bobby. Nawala ang banayad at matikas na kilos, napalitan ng hindi maipaliwanag na kalupitan. Napatingin siya sa medyo mabangis na mukhang Bobby, natulala saglit. Dahil itong si Bobby ay katulad ng ama ni Bobby. Ha, ha ha ha. Magaling. Napakahusay. Hindi napigilan ni Mike Taylor ang tumawa sa sobrang saya. Tumayo siya at tinapik ang balikat ni Bobby, sinabing, good. Hindi kita napagkamalan, Bobby Aguilar. Simula ngayon, aprubahan na kita. Nakahinga rin ng maluwag si Bobby Aguilar. Tumayo siya at sinabing, salamat, Mr. Taylor. Habang nagkukwentuhan ang dalawa, bumalik si Emily mula sa labas.
Nang makita si Bobby sa tabi ni Mr. Taylor, bakas sa mukha niya ang pagkagulat. Hindi man lang nag-aayos ng sarili, nagmamadaling tumakbo si Emily sa hagdan. Bobby, paano ka napunta dito? Nagtatakang tanong ni Emily. Tumawa si Bobby at sumagot, pumunta ako para makita si Mr. Taylor. Oh, napataas ang kilay ni Emily. She teasingly said, lalong matapang ka. Naalala ko noong huling beses na wala kang lakas ng loob. Oo, tumango si Bobby. Ang mga tao ay madalas na napipilitang kumilos, tama ba? Tumawa si Bobby. Sa katunayan, tulad ng binanggit ni Emily, sa huling pagkakataong dumating si Bobby sa pamilya Taylor, siya ay lubhang nag-aalala. Ngunit sa pagkakataong ito, mas naging kalmado si Bobby. Sige, Emily, ngayong nakabalik ka na, kain na tayo, sabi ni Mike Taylor, nag-inat at humikab. Sige. Magkwentuhan lang kayong dalawa, punta ako sa kusina. Mukhang may ideya si Emily na magluto mag-isa. Tumayo si Bobby at sinabing, sasama ako sa iyo. Saglit na nag-alinlangan si Emily, at pagkatapos ay tumango, sinabing, sige, pagkatapos ay sumama ka sa akin. Bumaba ang dalawa sa hagdan at nakarating sa kusina ng pamilya Taylor. Ang kusina ng pamilya Taylor ay napakalaki, sa isang kamangha-manghang antas. Kusina lamang ang nag-iisa ng higit sa 100 metro kwadrado. Ang kusina ay puno ng iba't ibang sangkap, parehong lokal at dayuhan. Ang pamilya Taylor ay walang pagkukulang. Kamakailan lang natuto akong magluto ng isda, ipapasubok ko sa iyo ngayon. Pumili si Emily ng mataba at sariwang isda mula sa lawa at inilagay ito sa cutting board. Nang may handa na ang isda, gumawa ng ilang hiwa si Emily sa katawan ng isda at nilagyan ng mga pampalasa tulad ng scallion, luya, at iba pang sangkap sa loob. Sumunod, isinawsaw niya ang kamay sa marinade at ikinalat ito sa isda. Kailangang i-marinate ang isda saglit bago tumagos ang lasa, sabi ni Emily pagkatapos panasan ang kanyang pawis. Pinuri siya ni Bobby Aguilar, mukhang hindi ka lang natuto ng teknik mo. Siyempre hindi. Natuto si Miss kung paano magluto at the expense of cutting her fingers several times, tumawa ang head chef sa gilid. Pinandilatan siya ni Emily at inikat ang kanyang mga mata, sinabing, blabbermouth. Nang marinig ang kanyang mga sinabi, mas natawa ang punong chef. Sa oras na ito, nagpunta si Mike Taylor sa rooftop mag-isa. Maagang naghihintay ang Katie wala sa rooftop. Nang makita niya si Mr. Taylor, mabilis siyang naglakad. Sir, bahagyang yumuko ang Katie wala. Tumingin si Mike Taylor sa malayo at malamig na sinabi, paano ito? Nagmamadaling sumagot ang Katie wala, Sir, sinuri ko na, at lahat ng nasa labas ay nagkakalat ng tsismis na ang iyong mga araw ay bilang na at ang iyong buhay ay magwawakas na. May mga tsismis pa nga na nahihirapan kang kumain at uminom. Ang ilang mga tao ay malamang na masyadong naiinip. Si Mike Taylor, habang nasa likod ang kanyang mga kamay, ay malamig na bumantong hininga, may mga taong sadyang nagpapaypay ng apoy, sinusubukang subukan ang mga reaksyon ng lahat. Matapos ang paalala ni Mike Taylor, mabilis na naunawaan ng Katie wala. Dahil naabot ng pamilya Taylor ang kasalukuyang taas nito, natural na marami itong nakatagong kaaway. Maraming tao ang gustong makita ang mataas na bundok na ibinagsak ng pamilya Taylor. Tulad ng sinabi mo, maraming pamilya ang sabik na kumilos, at ang ilan ay nagsimulang kumampi, sabi ng Katie wala, na nakatayo sa tabi ni Mike Taylor. Puno ng malamig na lamig ang mukha ni Mike Taylor. Bagamat hindi siya isang martial artist, ang kanyang makapangyarihang aura ay nagbibigay pa rin ng kilig sa mga tao. Maghanda ng isang piging, at sabihin na ito ay para sa aking kaarawan, malamig na sabi ni Mike Taylor. Birthday. Medyo nagulat ang Katie wala. Malamig na sagot ni Mike Taylor, gusto kong sabihin sa mga taong iyon na ako, si Mike Taylor, ay buhay pa, at mas mabuting kumilos sila. Sa puntong ito, huminto sandali si Mike Taylor. Medyo lamambot ang kanyang mukha nang mahina niyang sinabi, maaari rin nating kunin ang pagkakataong ito para ipakilala si Bobby Aguilar sa lahat. Kabanata 348. Kailangan ba talagang i-promote si Bobby Aguilar ngayon?
Hindi ba masyadong nagmamadali? Sumimangot ang steward. Hindi naman talaga masama ang performance ni Bobby, pero hindi ito halos sapat para harapin ang anumang pamilya. Si Mike Taylor, na nakahawak sa likod ng kanyang mga kamay, ay walang pakialam na sinabi, kahit hindi natin siya i-promote, sa palagay mo ba ay walang target sa kanya? May mga bagay na hindi kayang kontrolin ng lubusan. Mas mabuting sumabay sa agos. Gaya nga ng sinabi ni Mike Taylor, ang paglitaw ni Bobby ay nakagambala sa plano ni Mike. Mula nang dumating si Bobby sa pamilya Taylor, ang kanyang pangalan ay naalala na ng iba. Gawin mo lang ang sinasabi ko. Ikanaway ni Mike Taylor ang kanyang kamay. Sinabi ng Katie wala, okay, Ginoo. Kailan natin ipapaschedule? Sa 3 araw, sabi ni Mike Taylor. Opo, Ginoo. Tumango ang steward at sumang-ayon. Sa oras na ito, sinasamahan ni Bobby si Emily Taylor sa pagluluto. Ang galing ni Bobby sa pagluluto, dahil marami na siyang niluto sa pamilya Johnson noon. Ngunit ngayon, hindi pinayagan ni Emily si Bobby na gawin ang alinman sa mga gawain. Nang walang magawa, nagsimulang gumala si Bobby sa kusina. Ang kusina ng pamilya Taylor ay nilagyan ng iba't ibang mga pasilidad, karamihan ay upang matiyak ang pagiging bago ng mga sangkap. Sa sandaling ito, napansin ni Bobby ang isang transparent glass jar na naglalaman ng snow lotus. Bagamat ang snow lotus ay nabasa sa iba't ibang katas na panggamot, ramdam pa rin ni Bobby ang pambihirang kalidad nito. Hindi pagmamalabos na sabihin na ang snow lotus na ito ay may nakapagpapagaling na epekto na higit sa anumang snow lotus na nakita ni Bobby. 1,000 taong gulang na snow lotus. Kumunot ang noo ni Bobby, bakas sa mukha niya ang pagkagulat. Ang gayong sagradong bagay ay nakaupo lamang sa kusina. Ito ay isang pag-aaksaya lamang ng mga mapagkukunan. Napansin ni Emily ang tingin ni Bobby at sinabing, isa itong regalong ibinigay ng isang tao sa aking lolo. Bulalas ni Bobby, 1,000 taong gulang na snow lotus, hindi ko maisip. Ang pinakamataas na nakapagpapagaling na epekto na nakita ko ay 600 taon lamang. Napakurap si Emily at nagtanong, gusto mo ba ito? Mapait na ngumiti si Bobby, sino ba ang hindi magkakagusto sa ganoong bagay? Nang makita ito, tumayo si Emily sa kanyang mga tiptoes at kinuha ang snow lotus mula sa aparador. Kung gusto mo, kunin mo, inabot niya ang snow lotus kay Bobby. Nag-alinlangan si Bobby at mabilis na umiling, hindi mangyayari iyon. Kapag nalaman ito ni Mike Taylor, iisipin niyang matako ako. Ito ay isang snow lotus lamang. Ako ang bahala niyan. Inilagay ni Emily ang snow lotus sa mga kamay ni Bobby. Kung sasabihin kong kunin mo na lang. Napapout si Emily nang makitang nag-aalangan si Bobby. Walang choice si Bobby kundi tanggapin ang snow lotus. Sa kanyang puso, naisip niyang dapat niyang ipaalam kay Mike Taylor kapag nagkaroon siya ng pagkakataon. Siyempre, kung pumayag si Mike Taylor, mas mabuti yon. Para kay Bobby, hindi maisip ang mga benepisyo ng 1,000 taong gulang na Panax Ginseng Kami. Hindi nagtagal, handa na ang pagkain. Mabilis na tinulungan ni Bobby si Emily sa paghahain ng pagkain. Lolo, oras na para kumain, tawag ni Emily sa itaas. Ang malamig na mukha ni Mike Taylor ay agad na napalitan ng isang nakangiti. Halatang mabait lang siya kapag kasama niya si Emily. Subukan ang pagkaing niluto ng apo ko, nakangiting sabi ni Mike Taylor. Dumampot siya ng isang piraso ng isda at tinikman ito, saka pinuri, masarap. Napakasarap. Bobby, subukan mo rin. Nagmamadali rin si Bobby na pumitas ng isda. Hindi may kakaila na ang galing ni Emily sa pagluluto. Ang isda ay hindi kapani-paniwalang lasa habang pinapanatili pa rin ang orihinal na lasa ng mga sangkap. Masarap. Sincere na sabi ni Bobby. Nagbiro si Mike Taylor, Bobby, talagang nakikinabang ako sa iyong magandang kapalaran. Umubo si Bobby at sinabing, Mike Taylor, mangyaring huwag mo akong kulitin. Dahil tanghalian na, hindi na bumalik si Keelan Taylor at ang iba pa. 3 tao lamang ang kumakain sa malaking hapagkainan, na ginagawang mas maayos ang kapaligiran. Pagkatapos ng pagkain na iyon, sinabi ni Mike Taylor, Bobby, maaari kang manatili rito sa susunod na mga araw.
Dito ka lang. Bahagyang kumunat ang noo ni Bobby, hindi ba nararapat iyon, Mike Taylor? Wala namang masama. Pwede mo pa akong samahan sa chess kapag libre ka, sabi ni Mike Taylor. Kung hilingin sa iyo ng lolo ko na manatili, manatili ka lang, ngumiti si Emily. Nang marinig ito, tumango si Bobby at sinabing, sige, gagawin ko ang gusto mo. Pagkatapos kumain, umakyat sina Bobby at Mike Taylor. Si Emily, bilang isa sa pinakamakapangyarihang tao sa pamilya Taylor, ay may trabaho sa hapon, kaya maaga siyang umalis ng bahay. Sinamantala ang pagkawala ni Emily, kinuha ni Bobby ang 1,000 taong gulang na Snow Lotus. Ibinigay ito sa akin ni Emily, ngunit sa iyo naman ito, kaya naisip kong dapat kong ipaalam sa iyo, inilagay ni Bobby ang Snow Lotus sa mesa. Sinulyapan ito ni Mike Taylor at hindi napigil ang haplasan ang kanyang balbas at tumawa, Snow Lotus lang. Kung gusto ni Emily na ibigay sa'yo, kunin mo na lang. Talaga? Pansamantalang tanong ni Bobby. Ikinaway ni Mike Taylor ang kanyang kamay, wala ito. Hindi ko ibibigay sa iyo ang tunay na kayamanan. Hindi maiwasan ni Bobby ang mamangha. Ang 1,000 taong gulang na Snow Lotus na ito ay isang hindi matamo na kayamanan sa merkado. Gayunpaman, napakagaan ng pakikitungo ni Mike Taylor at ibinigay lang ito. Hindi katakataka na sinasabi nila na ang nangungunang mga materyales sa panggagamot ay iniipon ng malalaking pamilya. Ang agwat sa mga mapagkukunan ay talagang hindi maaaring tulay sa pamamagitan ng pagsusumikap at pakikibaka ng nag-iisa. Bandang 3:00 ng hapon, maagang umuwi si Emily. May party ngayong gabi, Bobby. Gusto mo bang samahan kita? Sabi ni Emily pagka-uwi niya. Kasiyahan. Anong klaseng kasiyahan? Tanong ni Bobby. Sabi ni Emily, ordinaryong party lang, lugar para sa pagkain, inuman, at paglalaro. Bagamat mahinang nagsalita si Emily, hindi napigilan ni Bobby na sabihin, angkop ba talaga para sa akin na dumalo sa ganoong okasyon? Walang masama dito, napakurap si Emily. Sumang-ayon din si Mike Taylor, oo, magandang makita ang higit pa sa mundo. Si Bobby ay hindi tutol sa pagpunta ngunit nag-aalala na magdulot ng hindi kinakailangang gulo para sa pamilya Taylor. Pero dahil walang pakialam sina Emily at Mike Taylor, natural na tumigil si Bobby sa pagtanggi. Pagsapit ng takip silim, huminto ang isang Maybach 62S sa bakuran. Bumaba sa kotse ang isang sekretarya at magalang na yumuko, na nagsasabing, Miss Taylor, oras na para umalis. Bumaba sina Bobby at Emily Taylor. Nang makita ni Bobby ang mukha ng sekretarya, ay hindi maiwasang mataranta. Bakas din sa mukha ng sekretarya ang pagtataka. Dahil ang sekretarya ay walang iba kundi ang nakasama ni Emily sa River City. Noon, malinaw na nalaala ni Bobby na ang sekretarya na ito ay palaging naninira kay Bobby at kahit sisalitang pananakit sa kanya sa ilang pagkakataon. Hindi nila akalain na dito sila magkikita. Kabanata 349. Nagtama ang kanilang mga mata, at hindi mapigilan ng sekretarya na sumimangot. Nang magtatanong pa sana siya ng, paano ka nakarating dito? Lumabas si Mike Taylor at nakangiting sinabing, Bobby Aguilar, magpahinga ka at huwag masyadong i-pressure ang sarili mo. Naiintindihan ko, Mike Taylor. Magalang na yumuko si Bobby Aguilar. Nang makita ang pag-uusap ng dalawa ay lalong naging hindi magandang tingnan ang mukha ng sekretarya, at nilunok niya ang mga salitang sasabihin. Malinaw, hindi lamang si Emily Taylor ang nagustuhan ni Bobby Aguilar, ngunit ang taong kumokontrol sa kapangyarihan sa pamilyang Taylor ay lubos ding inisip si Bobby. Ano ang masasabi niya? Isang sekretarya lamang. Ginoo. Aguilar, please. Sumakay ka sa kotse. Binuksan ng sekretarya ang pinto ng kotse para kay Bobby Aguilar. Sa kabutihang palad, si Bobby ay hindi isang maliit na tao, at hindi na siya nagsalita pa, sumakay na lamang sa kotse. Tumakbo ang sasakyan patungo sa party. Habang nasa daan, sinabi ni Emily Taylor kay Bobby Aguilar na maraming ganoong mga pagtitipon sa kanilang bilog. Kung tutuusin, parang kumakain, umiinom, at nagsasaya, ngunit ang tunay na layunin ay upang madagdagan ang pagkakaisa at komunikasyon sa pagitan ng iba't ibang pamilya. Hangga't may mga tao, palaging may mga pangkat,
at ito ay totoo lalo na para sa malalaking pamilya. Dumating ang sasakyan sa isang hotel. Ang hotel ay inupahan, at ang pasukan ay puno ng mga mag-agarang sasakyan. Itinuro ni Emily Taylor ang mga sasakyan sa labas at sinabing, "Tingnan mo ang mga modelo sa labas." Kung mas maraming sasakyang pangnegosyo, ibig sabihin ay business gathering ito. Sa kabilang banda, kung mayroong mas magarbong mga sports car, ito ay isang pagtitipon para sa mayayamang kabataan. Tumango si Bobby Aguilar, ngunit ngayon ay may parehong mga sasakyang pangnegosyo at mga sports car na nakaparada sa labas. Pagkatapos ay parada ang sasakyan, nagkusa si Emily Taylor na makipag-ugnayan kay Bobby Aguilar. Tara na! Commandant si Emily Taylor. Napatingin si Bobby Aguilar kay Emily Taylor, na nakahawak sa kanyang braso at hindi maiwasang mamula, "Natatakot ka ba sa hindi pagkakaunawaan ng mga tao?" Nang marinig ito, Commandant si Emily Taylor at sinabing, "Ayaw mo bang ideklara ang iyong teritoryo?" Natigilan si Bobby Aguilar, at huminga ng malalim, tumango ng mariin at sinabing, "Siyempre, gusto ko. Sasabihin ko sa lahat na akin ka." Sa sinabi nito, nagkusa si Bobby Aguilar na iyakap kay Emily Taylor ang kanyang braso at pumasok sa hotel. Ang party ay itinakda sa itaas na palapag, kung saan walang mga silid, tanging isang engranding bulwagan. Napakahigpit ng security arrangement para sa party, at pagdating nila sa pinakataas na palapag, nakita nila ang dalawang tao na nagbabantay sa entrance. Ang dalawang bodyguard na ito ay talagang mga grandmaster. Grandmasters bilang mga security guard, inilabas ni Bobby Aguilar ang kanyang dila. Baliw yan. Hanggang ngayon, hindi pa rin alam ni Bobby Aguilar ang tunay na kapangyarihan sa likod ng mga dakilang pamilyang ito. Siya ay hindi gaanong malinaw tungkol sa kung gaano karaming mga nangungunang martial artist ang kanilang pinalaki. Pagkabukas ng pinto, isang alon ng musika ang pumuno sa kanilang mga tainga. Hindi tulad ng mga ordinaryong party, ang musika dito ay hindi maingay ngunit sobrang elegante at kaaya-aya. Ang pagdating ni Emily Taylor ay agad na umakit ng hindi mabilang na mga tingin. "Miss Taylor." Maya-maya, may dumating na may hawak na wine glass. Mapagpakumbaba silang yumuko at binati si Emily Taylor, ang kanilang poster ay tila napakapayapa. Ngunit alam na alam ni Bobby Aguilar na ang tinatawag na ugali na ito ay pawang pagkukunwari. Sa madaling salita, ang saloobin ay nakasalalay sa tao. Ngayon sa party na ito, lahat sila ay magalang at matikas, ngunit sa harap ng mga ordinaryong tao, lahat sila ay sobrang mayabang at minamaliit ang iba. "Miss Taylor, sino ito?" Maya-maya, may tumingin kay Bobby Aguilar. Bago sumagot si Emily Taylor, hinayla siya ni Bobby Aguilar sa kanyang mga bisig at sinabing, "Bobby Aguilar ang pangalan ko, at boyfriend ako ni Emily Taylor." Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, ang buong silid ay natigilan. Napanganga ang lahat, at pati ang musika ay tumigil sa pagtugtog. "Miss Taylor, this gentleman must be joking, right?" Bumaling ang tingin ng lahat kay Emily Taylor, tila naghihintay ng kanyang sagot. Sumulyap si Emily Taylor kay Bobby Aguilar at pagkatapos ay sinabing may mahinang ngiti, "Tama, boyfriend ko nga si Bobby." Sa sandaling ito, hindi mabilang na mga tao ang humihingal sa pagkagulat. Alam ng lahat sa capital city na si Emily Taylor ay tanyag na malamig at hindi malapitan. Bagaman mayroong walang katapusang humahabol, walang nagtagumpay kailanman. Ngunit ngayon, itong si Bobby Aguilar ay biglang sumulpot, at walang nakarinig sa kanya noon. Mr. Aguilar." May nanguna at mabilis na itinaas ang kanilang baso para mag-toast kasama si Bobby Aguilar. Kasunod nito, sumunod ang iba, na ipinakilala ang kanilang sarili kay Bobby Aguilar ng sunod-sunod. Isa-isang tumugon sa kanila si Bobby Aguilar. Sa loob ng kalahating oras, nakainom na siya ng mahigit kalahating kilong banyagang alak. Sa wakas ay nakahanap na siya ng isang sandali ng pahinga, nakahanap siya ng lugar na mauupuan. Pinunasan ni Bobby Aguilar ang pawis sa kanyang noo at bamulong, "Ang mga taong ito ay talagang masigasig, kaya medyo napahiya ako."
Umiling si Emily Taylor, huwag kang madadami sa kanilang mababaw na init. Ang mga taong ito ay para lamang sa kanilang sariling interes. Ngayon ay maaari kanilang tretuhin bilang isang kapatid, ngunit bukas ay maaaring talikuran kanila. Habang mas maraming interes ang naging kasangkot, ang kalikasan ng tao ay naging mas komplikado. Para sa kanila, ang emosyon ay isang luho. Nang maghiwa-hiwalay ang mga tao, nagsimula silang bulungan sa isa't isa. Ano ang background nitong si Bobby Aguilar? Bakit hindi natin siya narinig dati? Hindi ko alam. Walang ganoong tao sa capital city, di ba? Ang mapagtagumpayan si Miss Taylor, ito ay talagang isang kapuri-puring tagumpay. Speaking of which, hindi ba si Dexter Blair, ang young master ng pamilya Blair, ang laging hinahabol si Emily Taylor? Kung makakarating ito sa pandinig ng pamilya Blair, kung gayon. Ang pangunahing bagay ay upang makita ang saloobin ni Mike Taylor. Hanggat gumagawa ng desisyon si Emperor Taylor, walang magagawa ang pamilya Blair kundi manood. Bagamat napakahina ng kanilang mga boses, narinig pa rin sila ni Bobby Aguilar ng malinaw. Bahagya siyang kumunat ang noo, tahimik na iniisip ang sarili. Ang paglipat ngayon ay maaaring magdulot sa kanya ng maraming problema. Siyempre, hindi natakot si Bobby Aguilar. Dahil naglakas loob siyang sabihin ito, naglakas loob siyang tiisin. Miss Taylor. Sa sandaling ito, isang lalaking may malatigre na hakbang ang lumapit sa di-kalayuan. Kahit na ang lalaking ito ay hindi partikular na matipuno, ang kanyang mga hakbang ay matatag, at ang kanyang paghinga ay parehong malalim at banayad. Tumingin ng malapitan si Bobby Aguilar at hindi niya maiwasang bahagyang magbago ng ekspresyon. Kapag kaharap ang taong ito, para siyang nakaharap sa isang malawak na karagatan, imposibleng makita ang dulo nito. Grandmaster Peak. O kahit isang taong nalampasan ng Grandmaster. Hindi maiwasang magtaka ni Bobby Aguilar. Tumayo si Emily Taylor at ngumiti, Mr. Holmes. Humalaklak ang lalaking tinawag na Mr. Holmes, Miss Taylor, ang iyong mga salita ay talagang nabigla sa lahat. Ang iyong pahayag ngayon ay tiyak na durog sa pangarap ng maraming tao. Habang nagsasalita, si Mr. Holmes ay naglabas ng isang mabigat na presyon. Ang nakakatakot na pressure ay nakadirekta kay Bobby Aguilar. Ang pressure na ito ay lampas sa imahinasyon, at kahit si Bobby Aguilar ay hindi makayanan ito. Nanginginig ang buong katawan niya na para bang anumang oras ay madudurog na siya sa lupa. Sa pagharap sa isang kalaban na higit na nakahihigit sa kanyang sarili, si Bobby Aguilar ay nakipaglaban, na pinakilos ang espiritual na kapangyarihan sa loob ng kanyang katawan. Sa pagitan ng dalawa, nagkaroon ng matinding komprontasyon, na tila ba nanginginig ang hangin. Tumutulo ang pawis sa noo ni Bobby Aguilar. Sa pagharap sa malakas na puwersang ito, nagpumigla si Bobby na makayanan ito at nasa bingit ng pagbagsak. Sa kabutihang palad, binawi ni Mr. Holmes ang kanyang panggigipit sa sandaling ito, at isang pahiwatig ng pang-aalipusta ang sumilay sa kanyang mga mata. Miss Taylor, ano ang background nitong si Bobby Aguilar? Bakit hindi ko pa siya narinig dati? Nakangiting tanong ni Mr. Holmes. Nag-isip sandali si Emily Taylor at sinabing, isa siyang lalaking tatayo sa tuktok ng capital city sa hinaharap. Kabanata 350. Seryosong wika ni Emily Taylor. Gayunpaman, nakita ng iba ang kanyang mga salita na medyo nakakatuwa. Miss Taylor, seryoso ka ba? Umiling si Mr. Holmes. Ano sa tingin mo? Ganti ni Emily Taylor. Isang mapait na ngiti si Mr. Holmes at sinabing, Miss Taylor, naiintindihan ko kung gusto ng pamilya Taylor na linangin ang mga bagong talento. Pero sinasabi mong tatayo siya sa tuktok ng capital city. Anong klaseng posisyon yan? Ang kasalukuyang posisyon ni Mike Taylor. Nag-isip sandali si Emily Taylor at sinabing, hindi, hihigitan niya ang lolo ko. Paft. Hindi na napigilan ni Mr. Holmes. Miss Taylor, ilang tao sa buong capital city ang mas mataas kay Mike Taylor. Pagkatapos sabihin iyon, tumingin si Mr. Holmes kay Bobby Aguilar at sinabing, judging by his age, she must be 30, right? Isang 30 taong gulang na lalaki na walang nakamit.
Gaano karaming espasyo ang mayroon para sa hinaharap na paglago? Tila ayaw makipagtalo ni Emily Taylor kay Mr. Holmes, kaya hinawakan niya ang braso ni Bobby Aguilar at nakangiting sinabing, pumunta tayo roon. Sige. Tumango si Bobby Aguilar. Naiwan si Mr. Holmes sa isang tabi, ngunit hindi siya nagpakita ng anumang sama ng loob. Matapos pakinggan ang kanilang usapan, hindi napigilan ni Bobby Aguilar na mapangiti sa kanyang puso. Ang kanyang mga tagumpay sa Choiseul ay nakakuha sa kanya ng titulong King of Choiseul. Gayunpaman, sa pagpasok sa capital city, siya ay itinuring na walang nakamit. Ang gap na ito ay talagang mahirap tanggapin. Wala kang pakialam sa sasabihin ng iba. Mga taong short-sighted lang sila. Nakangiting sabi ni Emily Taylor. Umiling si Bobby Aguilar at sinabing, wala akong pakialam kahit kailan. Ang opinyon mo lang ang iniisip ko. Tumigil sandali, nagpatuloy siya, sino itong Mr. Holmes? Siya ay isang mataas na ranggo na miyembro ng Capital City Martial Arts Association. Medyo mataas ang posisyon niya sa martial arts world, sabi ni Emily Taylor. Biglang natauhan si Bobby Aguilar. Hindi katakataka na ang kanyang lakas ay pambihira, kahit na ang pressure lamang ay nakadama ng matinding pressure kay Bobby. Ang pagtitipon na ito, gaya ng sinabi ni Emily Taylor, ay tila tungkol sa pakikipag-ugnayan sa iba, ngunit sa katunayan, ito ay tungkol sa pagbuo ng sariling bilog at pagsasama-sama ng posisyon sa mundo ng negosyo. Lumingalinga si Bobby Aguilar sa paligid at nakitang maraming martial arts masters ang naruroon ngayon, ngunit hindi sila mula sa mga pamilya ng martial arts. Sa kabaligtaran, ang mga martial arts master na ito ay nagsilbing pribadong bodyguard para sa mga negosyanteng ito. Habang hindi mababa ang kanilang katayuan, hindi rin ito masyadong mataas. Maraming tao ang pumunta sa pagtitipon upang magkaroon ng koneksyon kay Emily Taylor. Nabaling din ang atensyon ng ilan kay Bobby Aguilar, nag-alok sa kanya ng mga inumin at business card. Siyempre, maraming tao ang nanatiling neutral. Pagkatapos ng lahat, alam nilang lahat na si Dexter Blair, ang anak ng pamilya Blair, ay palaging interesado kay Emily Taylor. Ang pag-aasawa sa isang malaking pamilya, gayunpaman, ay hindi isang personal na desisyon. Hindi natapos ang pagtitipon hanggang sa makalipas ang 10:00 ng gabing iyon. Nang bumalik sina Bobby Aguilar at Emily Taylor, natulog na si Mike Taylor. Ang pamilya Taylor ay nag-ayos ng isang silid para kay Bobby Aguilar ng maaga. Sa patnubay ng mga katulong, pumasok si Bobby sa kanyang silid. Habang nakahiga siya sa kama, paikot-ikot, hindi siya makatulog. Ang pagdalo sa pagtitipon na ito ay maaaring nagdulot ng kaunting problema. Napaisip si Bobby Aguilar sa sarili. Ang susunod na umaga. Ang balitang dumalo sina Bobby Aguilar at Emily Taylor sa pagtitipon ay naging headline ng iba't ibang pahayagan. Maging ito ay ang Martial Arts Forum, lokal na balita, o kahit na pinansyal na balita, lahat sila ay nag-ulat ng kaganapan. Kagabi, ang dalaga ng pamilya Taylor ay dumalo sa isang pagtitipon kasama ang isang misteryosong lalaki, na sinasabing siya ang kanyang kasintahan. Sinasabi sa mga ulat na ang isang misteryosong lalaki ay nanatili sa tirahan ni Taylor ng hating gabi, natagpuan na ba ni Miss Taylor ang kanyang tunay na pag-ibig? Nang makita ang napakalaking balita, hindi napigilan ni Bobby Aguilar na sumakit ang ulo. Inaasahan niyang magkakaroon ng kaguluhan, ngunit hindi niya inaasahan na magiging ganito kalakas ang epekto nito. Hindi napigilan ni Mike Taylor na matawa nang makita ang balita. Sir, malalaman na ang pangalan ni Bobby Aguilar sa buong capital city, komento ng steward na may mapait na ngiti. Sumandal si Mike Taylor habang nasa likod niya ang kanyang mga kamay at dahan-dahang sinabing, iyan ang layunin ko. Lahat ng bagay ay may mga kalamangan at kahinaan. May mga pakinabang, at natural, may mga disadvantages. Iyon ay sinabi, hindi ba natin binibigyang mukha ang pamilya Blair sa pamamagitan ng paggawa nito? Hindi naiwasang magtanong ng Katie wala. Ngumuso si Mike Taylor at sinabing, bakit ko sila bibigyan ng mukha? Ano, kailangan ko bang isaalang-alang ang pamilya Blair sa lahat ng gagawin ko?
Siyempre, ang pamilya Blair ay hindi maglalakas loob na gumawa ng anuman sa iyo, ngunit para kay Bobby Aguilar. Mahirap sabihin, ang sabi ng Katie wala. Walang pakialam na sinabi ni Mike Taylor, kung gayon ay wala sa akin. Ang mga tao ay dapat lumago sa kahirapan. Sa puntong ito, tumingin si Mike Taylor sa tagapangasiwa at sinabing, alamin ang tungkol sa saloobin ng pamilya Blair. Opo, Ginoo. Yumuko ang Katie wala at saka dahan-daang umalis. Sa tirahan ni Blair, nanginginig sa galit si Dexter Blair matapos makita ang balita. Tinukoy ng maraming pahayagan si Bobby Aguilar bilang kasintahan ni Emily Taylor, at direktang tinawag siya ng ilan na manugang ng pamilya Taylor. Paano ito natitiis ni Dexter? Pinunit niya ang dyaryo sa harap niya hanggang sa ginutay-gutay, nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sinabing, anak ng manugang ng pamilya Taylor. Karapat-dapat ba si Bobby Aguilar? Hanapin ang taong namamahala sa mga pahayagang ito ngayon din. Ipababa nila kaagad ang balita. Galit na tanong ni Dexter. Ang steward na nakatayo sa tabi niya ay walang lakas ng loob na magsalita at tumanggo lang ng mabilis, oo, Mr. Tenny, ako na po ang bahala. Sakto namang pumasok si Riley Blair mula sa labas ng pinto. Nang makita si Riley Blair, agad na tumayo si Dexter Blair at yumuko. Dad, dinala talaga ni Emily Taylor si Bobby Aguilar sa isang pampublikong pagtitipon. Parang sinasampal sa mukha ang pamilya natin. Itinaas ni Riley Blair ang kanyang kamay at hinampas si Dexter Blair sa mukha, malamig na sinabi, kung inalis mo siya kanina, magkakaroon ba ng anumang kalokohang ito? Dahil sa iyo, na-stuck tayo ngayon sa isang sitwasyon na hindi tayo maaaring kumilos o manatiling passive. Nawalan ka ng mukha para sa pamilya Blair. Nagsisi si Dexter Blair na hindi niya pinatay si Bobby Aguilar noon, na sana ay maiiwasan ang lahat ng problemang ito. Tay, dapat bang tumugon dito ang pamilya natin? Kung hindi, hindi ba tayo pagtatawanan? Tahimik na tanong ni Dexter Blair. Nagsindi ng sigarilyo si Riley Blair, dahan-daang huminga, umiling at sinabing, hindi. Ang mga bagay ng pamilya Taylor ay dapat lutisin ng pamilya Taylor. Nakipag-ugnayan ako kay Keelan Taylor, at malapit na siya rito. Mabilis na tumayo si Dexter Blair at sinabing, Tay, naiintindihan ko. Habang nag-uusap sila ay may tumawag sa kanya mula sa ibaba. Sir, nandito po si Mr. Keelan Taylor.